Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Kahapon po, natuloy naman yung men's fellowship. Salamat po dahil meron pong sumama sa akin. Bali, 3 po kami, yung iba hindi natuloy. Ang kasama ko po, si Joey Lito at si Alay. So, ang pinagpapasalamat ko po doon, kasi iniikot ko po yung lugar na yon, hinahanap ko baka ako na isang banda ko yung mga kalalakihan. Pero talaga no choice, talagang 3 lang kami. So, yun po, ang pinagpasalamat ko po doon, kasi dati naglakad kami ni Deacon Leo doon, naka more than 10,000 step kami doon, lakad. Pero kahapon po sinubukan ko kung ano yung pakiramdam ng puso ko. Saka alam naman ninyo na operahan ako sa colon cancer. Pero salamat sa Panginoon kasi wala po akong naramdaman, parang masigla yung katawan ko. Ang nahirapan lang sa akin yung manhid ang paa saka kamay. So salamat po sa Panginoon. Nakaraang pagtalakay natin sa aklat ng Colossus last 2 Sundays, sa topic po natin ang kasapatan ni Kristo tungkol po sa area ng pagka-Diyos ni Kristo, the deity of Christ. So tayo po ay merong summary message, ang kasapatan ng Panginoong Hesus sa area ng pagka-Diyos ni Kristo ay maliwanag na itinuturo ng banal na kasulatan at sa bahagi ng mga mananampalataya ay merong kakumpletuhan. So yun po yung summary na nakaraan nating pangaral last 2 Sunday. At meron po tayong binigyan ng puntos, ang ganap na pagka-Diyos at kasapatan ni Kristo, Christ, absolute deity and sufficiency. Then ikalawa, tiningnan natin ang kabuuan o kakumpletuhan ng mananampalataya kay Kristo. Yun po ay sa verse 11, verse 9 and 10. So maaring sa mga nandito na nakarang 2 Sundays, maaring naintindihan natin, naunawaan natin ang pagiging kasapatan ni Kristo sa area ng pagka-Diyos ni Kristo, pagka-Diyos niya. So, bago natin ipagpatuloy ang talakayin mula po sa verse 11 to 15, ako po ay hihingi sa inyo ng kaunting dagdag na oras kasi gusto ko pong banghayin yung mga talata na tatalakayin natin mula verse 11 to 15. Pwede po ba yon? Lord's Day naman, kung napahaba yung aking pangangaral ngayon, ay pagtiisan na lang po ninyo. So, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama, muli po kaming lumalapit sa inyo sa umagang ito at patuloy po ang aming pag-acknowledge sa inyong presensya sa Espiritu na kayo po ay nasa aming kalagitnaan. Nakamasid kayo sa amin at maaring sa aming taimtim na pakikinig at pag-aaral ng inyong banal na salita na nais niyong ipahatid sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod at maaring kayo malugod sa amin o mabigyan namin kayo ng kaluguran. Sapagkat ang lahat ng aming ginagawa ay pawang sa kaluwalhatian mo lamang at kasiyahan mo. Kaya Ama, hinihingi po namin ang inyong pangunguna sa umagang ito. Magpala kayo sa amin at laging kayo ang maitaas at kami ay maibaba. Marami pong salamat. Pangunahan nyo kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para mas lalo nating maunawaan ang tungkol sa kasapatan ni Kristo, ayon po kay Spurgeon, na ang bagong tipan daw po ay ganap na espiritual at walang kondisyon sapagkat ito ay nakaangkla sa natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sa halip na panlabas na batas at
ritual, pinakikita dito ang isang panloob na pagbabago kung saan isinulat ng banal na Espiritu ang batas ng Diyos sa puso na nagsilang ng isang bago at hindi nasisira na espiritual na kalikasan. So maganda po yung binanggit ni Charles Spurgeon. So pinapakita po niya na napakahalaga ang spiritual circumcision. Spiritual na pagtutuli o pagbabagong loob sa pamamagitan ng gawa ni Kristo. Ebanghelyo. Alam natin, mabisa ang mabuting balita, ang ebanghelyo, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. So para lubos nga po nating maunawaan ang patuloy na kasapatan ni Kristo, tingnan natin ang verse 11 to 15. So ang konteksto po ng Colossus chapter 2 verse 11 to 15 ay itinuturing po itong isang fundamental na sipi ng ebanghelyo na nagpapatunay na ang kaligtasan ay ganap na gawa lamang ng biyaya ng Diyos. Yun ang magandang linawin natin, itanim natin sa ating isipan. Biyaya lamang po yan ng Diyos. So, mga kapatid, ito po ang nagsilbing sukdulang teksto ng patunay sa Biblia laban po sa mga legalism na nagbababala sa mga mananampalataya na huwag umasa sa mga ritual. Ritual ng tao o sariling asceticism o asceticismo upang makamit ang favor ng God. So, hindi po dapat umasa doon. Ang mga talata pong ito, mga kapatid, ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagtuon bilang pangunahing katotohanan ng Ebanghelyo, tingnan natin sa umagang ito ang bawat banghay ng mga talata upang lalo nating maunawaan ang pangunahing tinuturo ni Pablo sa mga taga-Kolosas at sa ating kasalukuyang panahon sa ating pagtalakay ngayong umaga. So, para maging malinaw sa context according to the Puritan argument, ganito po ang pananaw nila o binabanggit. Paul wrote this because false teacher in Colossus said, Jesus plus circumcision plus festivals plus angel worship equals full spirituality. Puritan applied the same logic, any teaching that adds human roles, ritual, or mystical experience to Christ is the same error. Tama ang mga Puritano. Maling-mali ang ganitong pananaw. Gaya ng ating mga tinalakay, complete na kay Christ. Kaya nga, sufficient po si Christ. So, tingnan natin ang verse 11 to 15 sa ating topic, the sufficiency of Jesus Christ, the spiritual nature of the new covenant. Alamin po natin yan sa summary ng ating mensahe, ang kahalagahan na maunawa natin ang mga spiritual na kalikasan nito ay masusumpungan lahat sa pamagitan lamang ng kasapatan ni Kristo. 2 puntos lang ang ating pag-uusapan. Ang ating bagong pagkakakilanlan kay Kristo, verse 11 to 14. A new identity in Christ. Bagong pagkakakilanlan natin kay Kristo. Salaminin natin kung tayo Kristiyano. Dapat nating maintindihan ito. Pangalawa, yung verse 15 lang. Ang ating tagumpay kay Kristo Jesus. Our victory in Christ Jesus. So, ang ating bagong pagkakakilanlan kay Kristo, verse 11, ay yung pong spiritual circumcision. Spiritual na pagtutuli. So mga kapatid, ang circumcision na binanggit sa verse 11 ay hindi isang physical na gawain, kundi isang spiritual na pagbabagong sinagawa ni Kristo. So mga kapatid, pinapaunawa dito
ang kahalagahan ng panloob na pagbabago kaysa mga panlabas na ritual. Ito po yung tinatawag nating regeneration. Sa isang salita, born again. Napakahalaga po noon. So, ang circumcision na gawa ng mga kamay ay isa pong physical na kilos ng tradisyong Hudyo na ito po ay sumisimbolo sa tipan ng Diyos na ginamit na metaphorical na paraan upang ilarawan ang isang spiritual na pagbabago sa bagong tipan. So mga kapatid, banghayin po natin yung verse 11a. Kung papansinin nyo sa English Standard Version, in Him also you were circumcised. Past tense ang ginamit. Sa Kanya, kayo rin ay tinuli. Na circumcised. So ito po mga kapatid ay tumutukoy sa spiritual circumcision na naranasan ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pakikiisa o pakikiisa natin kay Kristo. Maliwanag po yun. Sa lumang tipan po, para maintindihan natin, ang physical na circumcision, ito po ay mark o tanda ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng ina po ni Abraham. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 17, verse 10 to 14. Kayo na lang ang mag-review niyan. So ito po ay isang panlabas na tanda ng pagiging kanilang bayang pinili ng Diyos, bansang Israel. So mga kapatid, sa isang banda, para mas maintindihan natin yung sinasabi nating spiritual circumcision, ay ito po ay sa bagong tipan, ang focus po ay spiritual na pagtutuli ng puso. Circumcision of the heart. Alam nyo, bilang makasalanan, tayo po ay may pusong bato. Siguro nakadinig na ninyo yung kantang Pusong Bato. Pag sinabing bato, matigas yan. Masuwayin. Iyon ang kalagayan natin. May pusong bato, walang pusong laman. But the grace of God, bawat nakisa kay Kristo na circumcised sa puso. So maliwanag po yan, para maintindihan natin sa Romans chapter 2 verse 28 to 29, basahin ko po sa inyo, sapagkat walang taong itinuturing na Hudyo kung sa panlabas lamang. Niyang pagtutuli ay sa panlabas at pisikal. Ngunit ang isang Hudyo ay tinuturing na Hudyo sa panloob. At ang pagtutuli ay sa puso, sa pamamagitan ng Espiritu, hindi sa pamamagitan ng titik. Ang kanyang papuri ay hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Like ng ating scripture, yung parallel scripture reading. Deuteronomy 30 verse 6. Di ba maliwanag doon? Tinuli sila ng Diyos. Para ano? Para magmahal sa Diyos. Para mahalin ng Diyos. Ang may pusong bato, mahirap magmahal yan sa Diyos. Masuwayin nga po eh. So, maliwanag na kailangan ng circumcision sa puso. Hudyo ka man o Gentiles. Tayo Gentiles, hindi tayo Hudyo. Pero once na ikaw ay nabuhay sa kasalanan mula kay Eva at Adan, ikaw ay hindi nasi-circumcise. Hindi ka na-circumcise sa puso. So, ang point natin, ang spiritual na pagtutuling ito ay hindi isang physical na gawain, kundi isang pagbabagong nagaganap sa paanong paraan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Maliwanag po yun. Verse 11b, with a circumcision made without hand. So, na may pagtutuling ginawa ng hindi gawa ng mga kamay. Binibigyan pansin po dito at dinidiin ang banal na katangian na espiritual na pagtutuli na naranasan ng mga mananampalataya. Hindi tulad po ito ng pagtutuli na ginawa ng kamay sa bayang Israel sa mga Hudyo. Ang pagbabagong ito ay tinatawag pong supernatural work of God. Gawa po talaga ng Diyos. Kaya, gaano mang katigas ang puso mo,
kapag inabot ka ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, yun po yung gawa ng Diyos. Lalambot ang puso mo. Matututo kang sumunod, kilalanin ang sinasabi ng kanyang salita. So, inihahayag dito ang walang kabuluhang mga ritual, pagsisikap ng tao sa paggamit ng tunay na espiritual na pagbabago. So, hindi na kailangan yon. Kapag na-circumcise ka sa puso, wala nang mga ritual. Wala nang mga legalismong paraan. So, ito po ay naayon sa malawak na turo ng bagong tipan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Kay Kristo Jesus, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Klaro po yan sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Kahit pabasahin nyo. Ang point natin, ang diin ay nasa panloob na pagbabagong dulot ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi sa pamamagitan ng tao. The power of the Holy Spirit through the gospel proclaimed. So mga kapatid, verse 11c, by putting off the body of the flesh, sa pamamagitan ng pagtanggal ng katawang laman o sa paghubad ng iyong makasalanang kalikasan. So mga kapatid, yung salitang pagtanggal ay tumutukoy po sa pag-aalis o paghuhubad ng makasalanang kalikasan na kadalasang inilalarawan bilang laman sa Griego sarx sa mga terminong biblikal. So ang konsepto po nito mga kapatid ay nakaugat sa ideya ng pagkamatay sa lumang pagkatao, lumang buhay, lumang sarili at muling pagsilang kay Kristo Jesus. Maliwanag po yan sa Romans chapter 6 verse 6. Ang sabi po dito, alam natin na ang ating dating pagkatao ay pinako sa krus kasama niya upang ang katawang makasalanan ay mawasak o masira at nang sa gayon ay hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Wow! Ganun po. So, putting off the body of the flesh. So, ang makasalanang kalikasan na idinidescribe po dito sa pamamagitan ng paghimagsik laban sa Diyos at pagkahilig o kiling sa kasalanan, ito po ay simboliko o simbol na inalis sa pamamagitan ng pagkilala ng mananampalataya sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Gospel. So yun po, ang point natin, ang pagbabagong ito ay isang mahalagang aspeto ng proseso ng pagpapakabanal ng mananampalataya kung saan sila po ay unti-unti o patuloy na pinababanal. So yun po mga kapatid, ang gusto nating idiin. Then, verse 11d, by circumcision of Christ, sa pamamagitan ng pagtutuli ni Kristo. Ang pagtutuli pong ito, mga kapatid, ay hindi isang physical na gawain nga po, kundi isang spiritual na gawain na sinagawa mismo ni Kristo. Si Christ po, by the power of His Spirit. So ito po ay sumisimbolo sa ganap na pagkakaugnay ng mananampalataya sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ganong kahalaga ang Ebanghelyo kung bakit ipinapangaral. Kaya dapat ibahagi yan. Saan man tayo makarating, sino man nakausap natin, ipakilala natin si Jesus na nagsakripisyo ng buhay para sa kapakanan nating makasalanan. So, sa pamamagitan ng sakripisyong kamatayan, tinupad ni Jesus ang kinakailangan ng batas o hinihingi ng batas at nagbigay ng paraan para sa mga mananampalataya na mabago sa espiritual. Alam natin, ang kalagayan natin, patay tayo sa espiritu, sa espiritual. Kaya nga kung kani-kanino na tayo napuntang paniniwala eh. Kasi, bagamat may instinct tayo na hanapin ng Diyos, pero blind. Bakit? Patay tayo sa espiritu. So yung pagbabago, yung pag-circumcise sa atin, ay gawa po yun ni Kristo.
Maliwanag po, prophecy na po ito sa lumang tipan. I'm sorry, hindi po sa lumang tipan, kundi binanggit po dito ni Pablo sa mga taga-Epeso. So mga kapatid, babasahin ko po ito para makita natin yung kalagayan natin before. Kasi ito ay sinusulat ni Paul sa mga taga-Epeso. Babasahin ko po, Ephesians chapter 2, verse 11 to 13. Kaya nga, alalahanin ninyo nung una, take note ha, before ito, kayong mga hintil sa laman na tinatawag na hindi pagtutuli o hindi tuli, na tinatawag ng mga tuli na ginawa sa laman ng mga kamay, alalahanin ninyo na kayo ng panahong yon. Take note, hiwalay kay Kristo, hiwalay sa bayan ng Israel, at mga taga-ibang bayan na sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Pero maganda yung 13. Ngunit ngayon, mahalaga po yung ngunit ngayon, kay Kristo Jesus, kayong dating malayo ay inilipat sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Gospel pa rin. Dugo ni Christ. So ang punto natin, ang gawain ito ng spiritual na circumcision ay isang banal na gawain, divine work, na nagbibigay din na ang kaligtasan at pagpapabanal ay pinasimulan at kinumpleto ni Kristo, hindi sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao. Maliwanag po yun. Paglilinaw po, clarification to our status. Ayon kay Pablo na tayo'y ganap na kay Kristo. Pinapatunayan ito. Bakit po? Sapagkat taglay natin kay Kristo ang bagay na sinasagisag ng pagtutuli o circumcision, ibig sabihin, ang spiritual circumcision of the heart, pagtutuli ng puso, na ganap na paghubad, pag-aalis sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ni Kristo, ang katawan o makalaman na likas na katiwalian ng kasalanan, hindi na kailangan ang panlabas na pagtutuli na ginagawa ng mga kamay. Klaro na po yun. Malinaw na po yun kapag nakaugnay ka kay Kristo. Na-regenerate ka, na-born-again ka. Yung pusong bato, ginawang pusong laman. Verse 12. Naku, marami-rami pa. Hanggang 15 tayo eh. Maaga pa naman, 10:31. Okay. Yung pangalawa na makita natin, aside sa spiritual circumcision, pangalawa, covenantal view of baptism. Ang sabi ng verse 12, pansinin nyo yung verse 12, ang sabi po dito, nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. So, yung verse 12a, having been buried with Him in baptism, na inilibing na kasama niya sa bautismo. Dito po, pagkakakilanlan ng mananampalataya ay sa kamatayan ni Kristo. So, ang bautismo po, mga kapatid, sa sinaunang iglesia, early church, ang panahon na yon, sa pakikipag-isa ng mananampalataya kay Kristo ay sa kanyang kamatayan at paglilibing. So kaya nga ini-immerse eh. Immersion. Symbolical na namatay ka. Nilubog ka eh. At yung pag-ahon, ay pagbuhay yon. Yung paglubog, inililibing ka. Ganun po sumisimbolo. Para maintindihan natin ang paglulubog sa tubig ay kumakatawan sa paglilibing ng lumang pagkatao gaya ng makita natin sa Roma chapter 6 verse 4. Pakinggan po ninyo. Kaya ngayon tayo inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan upang kung paanong si Kristo ay muling binuhay sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, tayo rin naman makalalakad sa panibagong buhay. So ang imahin po
ng paglilibing ay nagbibigay diin sa kawakasan ng paghihiwalay ng mananampalataya sa lumang pagkatao, lumang buhay at kasalanan. Kaya nga po yung baptism may public confession of faith na talagang tatalikuran mo na yung kasalanan. Ang point natin, sa kasaysayan, ang bautismo ay isang mahalagang ritual sa sinaunang komunidad ng mga Kristiyano na kadalasan sinasagawa sa mga likas na anyong tubig o mga special na itinayong baptisteryo na sumisimbolo sa paglilinis at pagpapahayag ng pananampalataya. So yun po, makita natin yon. Covenantal sa pamamagitan ng bautismo. So, verse 12b, in which you were also raised with Him, kung saan nabuhay ka rin kasama niya. Ang mananampalataya po sa muling pagkabuhay ni Kristo, kung paanong si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay, ang mananampalataya po, mga kapatid, tayong mananampalataya, spiritual na pagbuhay, spiritual na binuhay mula sa isang bagong buhay. Sinabi ko kanina, yung paglubog, inilibing ka, pinapakita yung pag-ahon sa tubig, ay sumisimbolo ng panibagong buhay kay Kristo, na ready ka na talagang sumunod sa Kanya. So ang pagbabagong ito ay hindi lamang simboliko, kundi isang tunay na pagbabago sa espiritual na kalagayan ng mananampalataya, gaya ng binibigyan diin doon sa Ephesians chapter 2, verse 6. Kayo na lang po ang bumasa. Ang point natin, ang muling pagkabuhay ay mahalaga sa aral o doktrina ng mga Kristiyano na nagpapatunay sa tagumpay ni Jesus laban sa kasalanan at kamatayan. At tinitiyak po, mga kapatid, tinitiyak nito sa mga mananampalataya ang kanilang muling pagkabuhay sa hinaharap. Yun ang blessed hope natin na inaasahan. So, yung verse 12c, sabi ko nga sa inyo, babangayin natin . Okay lang po ba yun? Para mas lalo natin maintindihan. So, through faith in the power of working of God who raised Him from the dead. Sa pamamagitan ng pananampalataya, makapangyarihang gawa ng Diyos na siyang bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Ano po ito? Ang pananampalataya po ang paraan, instrumento kung saan ang mananampalataya ay makakamit ang kapangyarihan ng Diyos na makapagbabago. Talagang babaguhin talaga tayo. So binibigyan din dito ang pangangailangan ng personal na pananampalataya. Kasi sinabi natin personal ito kasi ang dami nagsasabing may pananampalataya. At natalakay na natin ang mga karaang pananampalataya. Yung faith na gift ng God, the same ng faith ng mga apostle. So, yung po ang instrumento, mga kapatid, personal na pananampalataya sa pagkaranas ng katotohanan ng spiritual na muling pagkabuhay at bagong buhay. So, ang kapangyarihan ng Diyos na siyang bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay ang parehong kapangyarihang gumagana sa mga mananampalataya, gaya ng nabanggit po sa Ephesians chapter 1 verse 19 to 20. Ito, pakinggan po ninyo, maganda itong talatang ito. At ano ang di masukat na kadakila ng kanyang kapangyarihan sa ating mga mananampalataya ayon sa paggawa ng kaniyang dakilang kapangyarihan na kaniyang ginawa kay Kristo nang siya'y buhayin niya mula sa mga patay at paupuin siya sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Yung power of God, yun ang bumuhay kay Kristo. At yung power na yon, pagdating ng panahon, yun din ang ating mararanasan. Kung dadating ang Panginoon na matay ka, bubuhayin ka ng Panginoon. Magkakaroon ka ng glorified body. Then yung soul mo, mag-join doon sa glorified body. Kung ano ang nangyari kay Christ, yung power of God na bumuhay sa Kanya, ganun din ang mangyayari sa atin. Kasi siya ang unang bunga.
Siya yung modelo natin. Siya yung naghayag ng dakilang ihemplo na iniwanan sa atin. So ang kapangyarihang ito ay hindi nakasalalay sa pagsisikap ng tao, kundi isang banal o divine will o divine gift na makakamit sa pamamagitan ng pananampalataya. So ang point natin, ang pananampalatayang ito ay naaayon sa malawak na salaysay ng Biblia ng kaligtasan. Na ang kaligtasan at pagbabago ay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, gaya ng pinaliwanag nga po sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Inuulit ko yan. Verse 13, dead in sin and made alive. So, ang sabi ng ASB, English Standard Version, when you were dead in your trespasses, at kayo na mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang. Dito po mga kapatid, pinapakita ang espiritual na kalagayan ng sangkatawan bago ang kaligtasan. I-recall natin, bago natin tayong mananampalataya, na bago natin nasumpungan ng biyayang kaligtasan, tayo po ay patay. Nabanggit ko yan kanina. Patay sa spiritual. So, ang Biblia o sa Biblia, ang salitang dead o patay ay ibig sabihin po pagkahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Hiwalay tayo sa Diyos. Kaya nga sa Ephesians chapter 2 verse 11 to 13, wala tayong pag-asa, walang Diyos. Hindi kabilang sa pangako. Kaya bilang patay, na in-explain natin kanina, kailangan talaga yung ma-circumcise. So, ang mga pagsalansang ay tumutukoy po sa particular na gawa, pagsuway laban sa batas ng Diyos. So, ang paglalarawan po ng kamatayan ay binibigyan pansin o binibigyan diin sa kawalang kakayahan ng mga tao na iligtas ang kanilang sarili. Ito, ikintal natin kung ako may kinakausap ditong wala pa sa Panginoon, hindi pa na born again, hindi pa na regenerate, may pusong bato, wala kang magagawa para maligtas. Ang kailangan mo ay si Kristo. So, ang point natin, kumbaga sa walang kakayanan, hindi natin kaya, kailangan mo ang divine intervention. So, ang pinupunto natin, ang konseptong ito ay nag-ugat sa pagbagsak ng tao mula Genesis chapter 3, kung saan pumasok ang kasalanan sa mundo na nagresulta sa spiritual na kamatayan. Kaya ulitin ko, kung wala ka kay Kristo, patay ka sa harapan ng Diyos. Spiritually yun. Spiritual na kamatayan. So, pansinin pa rin po natin yung 13b. And the uncircumcision of your flesh at ang hindi pagtutuli ng iyong laman. Dito po, yung hindi na circumcised, sumisimbolo po ito sa isang estado ng pagiging nasa labas ng komunidad tipan sa Israel. Labas ka doon. Kaya nga doon sa lumang tipan, sinicircumcise para sa tipan sa pagitan ng Diyos at ang bayan ng Diyos. So, nasa kanila minarkahan ng physical na pagtutul bilang tanda ng kanilang relasyon sa Diyos. Binanggit ko niyan kanina sa Genesis 17 verse 10 to 14. Sa bagong tipan po, ang terminong ito ay ginamit na metaphorical na paraan upang ilarawan ng isang pusong hindi panabago ng Diyos. Kaya nga sinabi yan sa Romans 2:29. Ang point natin, ang makasalanang kalikasan ay tumutukoy sa likas na inclination sa sin, pagkiling
sa kasalanan, nataglay ng lahat ng tao. Yan po ang kalagayan ng lahat ng tao. Yung inclination nila sa sin. Kaya nga, pag hindi mo nakilala si Kristo, mamumuhay ka talaga sa kasalanan. So, ito ang ating kalagayan natin bilang mga hintil na hiwalay sa Diyos at sa kanyang mga pangako. So yun po mga kapatid. Pero yung huling bahagi ng verse 13, God made alive together with Him. So bilang patay, binuhay ng Diyos kasama niya. Yung pahayag na ito ay sumasalamin po sa nakapagpapabagong kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. So, ang kilos ng pagiging binuhay ay nagpapahiwatig po ng spiritual na muling kapanganakan at muling pagkabuhay kasama ni Kristo. Kaya nga yung binanggit ko kanina, gaya ng binanggit ng Panginoon kay Nicodemo. Ano sabi ni Nicodemo? Kailangan mong ipanganak na muli. Kasi kung hindi ka maipapanganak na muli, hindi ka makapapasok o hindi mo makikita ang paghahari ng Diyos. So, ito po ay isang pangunahing tema ng theology ni Pablo. Maliwanag po yan. Sa Ephesians chapter 2, verse 5 to 6, napakaganda niyan. Matapos i-explain yung status ng tao 1 to 3. Pero pagdating ng 4, ngunit, dahil sa malaking pag-ibig ng Diyos, mayamang sa kahabagan, biyaya ng Diyos, kayo binuhay. Grabe. At verse 5, pinakita na binuhay kayo kay Kristo. Gospel. Ito po ay kahawig ng muling pagkabuhay ni Jesus na nagpapahiwatig na ang mga mananampalatay nakikibahagi sa kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. So ang point natin, ang bagong buhay na ito ay isang kaloob mula sa Diyos. Hindi pinaghirapan ng tao at isang katuparan ng pangako ng bagong buhay na matatagpuan sa mga propeta. Alam ba niyo, inihula na sa mga propeta yan eh. Saan po? Ezekiel 36 verse 26, pakinggan po ninyo, napakaganda. At bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo at aalisin ko ang pusong bato sa inyong laman at bibigyan ko kayo ng pusong laman at ilalagay ko ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakasin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at magiging maingat na susunod sa aking mga tuntunin. Grabe po mga kapatid. From Old Testament, pinaprophecy na yan. At nakamit natin yan nung masumpungan natin si Kristo na dating may pusong bato, matigas, masuwayin sa Diyos, palaban sa Diyos, binigyan ng pusong laman. Sa kapangyarihan ng gospel, kamatayan ni Kristo, na born again tayo. Muling kapanganakan. So mga kapatid, may pang-apat pa, yung, sa verse 13. Having forgiven us all trespasses, pinatawad niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. So, ang pagpapatawad po ay isang mahalagang aspeto ng mensahe ng Ebanghelyo. Kaya nga po yung Ebanghelyo, ulitin ko, huwag nating ipagdamot na ibahagi ang Ebanghelyo. Kasi kaya nga po siya namatay. Siya po yung nagpasimula, nagturo, promise na sa lumang tipan, darating ang panahon, darating ang Panginoon sa unang pagdating. Nagturo siya, nangaral siya, then hanggang sa dumating yung tamang panahon, siya'y namatay sa krus at muling nabuhay. So, mahalagang aspeto po yan ng mensahe ng Ebanghelyo na pinapakita dito ang kaganapan ng pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo. Si Kristo po
ang nagbayad, hindi tayo. Hebrew chapter 10 verse 17 to 18. So ang lahat ng ating mga pagsalansang ay nagpapakita o nagpapahiwatig na walang kasalanang napakalaki para mapatawad. Sumasalamin po ito sa kasapatan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sufficient po yun. Ang point natin, ang pagpapatawad na ito ay nagpapanumbalik ng sirang relasyon sa pagitan ng sangkatauhan at ng Diyos na tinutupad ang propesiya ng isang bagong tipan kung saan hindi na aalalahanin ng Diyos ang mga kasalanan. Anong pa sabi po ni Jeremiah 31:34? At hindi na magtuturo ang bawat isa sa kanyang kapwa at ang bawat isa sa kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat makikilala nilang lahat ako, mula sa kalilitan sa kanila hanggang sa kadakilaan, sabi ng Panginoon, sapagkat papatawarin ko ang kanilang kasamaan at hindi ko na alalahanin pa ang kanilang kasalanan. Dahil binigyan ng pusong laman. Alam niyo, pag nabornaging ka, kahit saan ka makarating, maghahanap ka ng salita ng Diyos. Pag na-regenerate ka, kapag na-circumcise ang puso mo, binigyan ka ng pusong bato. Salaminin natin ang buhay natin, mga kapatid. 14. Ikaapat po ito. Mula verse 11 hanggang 14. Cancellation of the record of debt. So, sa pamamagitan ng pagkansila ng talaan ng utang, paano natin uunawaan ito? Ito po ay tumutukoy sa spiritual na utang ng kasalanan na dapat bayaran ng sangkatauhan. Dahil po sa paglabag laban sa batas ng Diyos. May utang tayo dahil sa kasalanan. Ganun po inilalarawan. Noong sinaunang panahon, ang mga utang daw po ay kadalasang itinatala sa isang sertipiko o isang nakasulat sa dokumento. Nakatala po yon. So sa konsepto naman po ng pagkansela ng utang, ito po ay umaalingaw-ngaw. Kumbaga, umaalingaw-ngaw sa panahon po ng mga taga-Kolosas dahil nagpapahiwatig po ito ng ganap na pag-aalis ng obligation. Kasi tandaan natin, naka-address eh. Kakansilahin na yung kanilang pagkakautang. Meaning, dahil binayaran na ni Kristo. Ganun tayo. Ang point natin, sa Biblia, ito po inaayon sa ideya ng kapatawaran at pagtubos gaya ng makikita sa mga sipi tulad ng awit 103 verse 12 kung saan inalis ng Diyos ang ating pagsalansang o kasalanan. Inalis ng Diyos sa atin. Grabe po ang gawa ng Diyos. Ito, habang ipinag-aaralan ko, paulit-ulit kong nire-review. Kasi ang dating sa akin, parang, Panginoon, minsan palpak ako eh. Minsan failure ako eh. Pero grabe po ang ginawa mo. Pero minsan di natin nakikita yun. Patawarin tayo ng Diyos. Tandaan natin, ang issue dito, salvation ng ating soul. Imagine, God, nagkatawang tao para iligtas tayo. Wow! Ang talagal natin pinaglaruan ng iba't ibang paniniwala. Tapos minsan ngayon, patawarin tayo ng Diyos. Minsan pinapawalang halaga natin. Sorry. Lahat tayo sabit doon. So, 14b, that stood against us, na tumayo laban sa atin. Yung law. Laban yun sa atin. So wala naman tayo, hindi naman tayo nakasunod eh, di ba? Ang mga utos ay hindi lamang naghayag sa kasalanan, kundi nagsilbing hadlang sa pagitan ng sangkatauhan at ng Diyos. Kasi yun eh. Yung law. So, ito po ay nagpapakita na isang magkasalungat na posisyon kung saan ang batas
bagamat banal, makatarungan, sa huli ay humahatol dahil sa kawalan ng kakayanang tao na tuparin ito. Nahahatulan tayo kasi sino ba nakasunod? Kaya nga laban sa atin eh. Ang point natin, ito'y nagpapaalala sa atin sa imahe ng taga-Epeso chapter 2 verse 14 kung saan winasak ni Kristo ang naghahati ng pader, ng puot at pinagkasundo ang sangkatauhan sa Diyos. Yun naman. Sana ma-recall natin yun. Kasi binabalikan natin ito para maintindihan natin yung nating kalagayan. Kasi ina-address ito sa taga-Colosas eh. Doon pa rin sa 14. With its legal demand. Mayroong demand ng law. Kasama ang legal na kahilingan nito. Ang mga utos pong ito ay tumutukoy sa legal na hinihingi ng kautusan sa Mosaic Law na sa kalagayan na kasalanan ng tao at sa pangangailangan ng pagbabayad sala. May kailangan bayaran eh. Mayroong hinihingi ang batas. Pero hindi naman natin kayang tugunan. Palpak nga tayo eh. Sa kasaysayan ng batas ng mga Hudyo, ay tinuturing daw po na isang nagbubuklod na kontrata sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. At ang pagkabigong sumunod dito, nagre-resulta sa espiritual na pagkakautang. Yun po. Ang point natin, dito pinapakita yung universalidad ng kasalanan at ang papel ng batas sa pagturo sa pangangailangan para sa isang tagapagligtas na gaya ng inuulit sa Roma chapter 3 verse 20. Pakinggan po ninyo. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang sino mang tao magiging matuwid sa kanyang paningin, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay nagmumula ang pagkakilala sa kasalanan. Yun. Wala, kahit magkumahog ka pa, mapudpud na ang tuhod mo, saka pupursiging masunod yan, di. Kaya hayag pa ang iyong pagkukulang, iyong pagkamakasalanan. Pero isa sa huling bahagi ng verse 14d, this he set aside. Ito ay itinabi niya, isinahantabi. Sana makita natin yon. Bakit po? Yung action dito ay sumisimbolo sa pag-alis ng hadlang ng kasalanan at ng paghatol ng batas sa pamamagitan ng ano? Pagsasakripisyo ni Kristo. Sana makita natin yun. Isinsantabi niya yun. Grabe po. Pinapakita dito yung pagkakumpleto ng gawa ni Kristo sa kaligtasan. Habang aktibo niyang inaalis ang balakid na naghihiwalay sa sangkatauhan mula sa Diyos. Ang point natin, ito isang katuparan ng propesiya sa Isaiah 53, verse 4-6, kung saan nagdurusang lingkod. Sino yon? Si Christ. Nagpasan ng mga kasamaan ng marami. Tulad ko, tulad mo, tayong lahat. Pinasan niya lahat. Kanina, gusto kong maluhay yung isang awit natin. Gusto kong, kumbaga, hindi ako emotional, pero ninanamnam ko yung message ng kanta. Kagabi nag-chat si Ate Marie, Pastor, okay na po ba yung program natin? Sabi ko, okay. At doon po sa verse 14, ang pinakamaganda dito, sinahantabi niya. Anong ginawa? Nailing it to the cross. Ipinako ito sa cross. Grabe po. Ang imahe ng pagpapako sa cross ay makapangyarihan. Dahil ang pagpapako sa cross ay isang paraan ng
pagbitay na nakalaan para sa mga pinakamabigat na pagkakasala sa mundong Romano. Nung ako po yung nag-aaral sa Bible School, nai-report ko po ito kung paano ipinapako yung mga kriminal sa panahon ng mga Romano. So sa paggamit ng metapora na ito, inilalarawan po ng teksto na ang pagpapako sa krus ni Kristo ang paraan kung saan natugunan ang mga legal na hinihingi o demand ng batas. Para isipin po natin ito mga kapatid. Siya lahat eh. Sabi ko nga kanina, minsan kasama na ako doon. Minsan lagi tayong palpak eh. Minsan nabubuhay tayo na pag nadidinig natin ang mensahe ng krus, umaangat tayo. Pero pagkalipas na naman, nandiyan na naman. Hindi tayo nagpapahalaga, patawarin tayo ng Diyos. So, mga kapatid, ang gawain ito ay sumisimbolo sa pampublikong pagpapakita ng tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan katulad ng prosesyon ng tagumpay na nilalarawan sa Colossus chapter 2. Nasite na natin yung karaan eh, yung pagiging head, ruler, authority ni Christ. Pero papahapayawan natin yung verse 14. Huwag kayong mag-alala, konti na lang. So, ang point natin, ang cross ay nagiging mahalagang punto ng pagtubos. Kung saan si Jesus ay sukdulang uri ng kordero na inihain, ay tumupad sa mga hinihingi ng batas at nag-aalok ng pakikipagkasundo sa Diyos. Grabe po. So panghuli po, yung verse 15. Our victory in Christ Jesus. So, ang concept po nito o pananaw, naniniwala tayo na sa pamamagitan ng krus, tinalo ni Kristo ang masasamang spiritual na puwersa ng kadiliman. Dapat ikintal po natin yan. Ang imahe ng pampublikong palabas at ang tagumpay ng mga Romano ay nagpapakita na si Satanas at ang kanyang mga demonyo, kampo ng demonyo, ay wala ng legal na kapangyarihan o karapatang akusahan ang mga hinirang. Wala na po. Makulit lang siya. Hindi na tayo pwedeng akusahan. Tinapos na ni Christ. It is finished. So ito ay tumutukoy sa mga spiritual na pwersa ng kasamaan na kabilang ang mga kapangyarihan ng demonyo at mga otoridad ni Satanas na madalas na binabanggit sa Bagong Tipan, Ephesians chapter 6 verse 12. So ngayon, ang magandang makita sa verse 15a, He disarmed the rulers and authorities. Inalis niya ang armas ng mga pinuno at otoridad. So, sa konteksto ng Imperyong Romano, ang mga kapangyarihan po at mga otoridad ay maaaring magpakita o magpahiwatig ng imahe ng mga pinuno sa lupa at ang kanilang mga hukbo. So, ang pag-aalis ng sandata po, mga kapatid, nangangahulugan o ibig sabihin ng ganap na pag-alis ng kanilang kapangyarihan at puwersa o impluensya na isang katuparan ng propesiya sa Genesis chapter 3 verse 15. Kung saan ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas. So wala nang kapangyarihan ng mga puwersa. Ganon din ang mga pagkawasak ng lahat ng puwersa ng kadiliman, kapangyarihan ni Satanas. Ang point natin, ang gawain ito ng pag-alis ng sandata isang pagpapakita na ng otoridad ni Kristo sa lahat ng espiritual at makalupang kaharian na nagbibigay din sa kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. So yun po. Pangatlo, sa verse o yung ikatlo po yung and put them to open shame by triumphing over them in Him. At sila'y inilagay sa hayag na kahiyan sa pamamagitan ng pagtatagumpay laban sa Kanya kay Kristo Jesus. So, sa mundo ng mga Romano po, mga kapatid, ang isang pampublikong
palabas ay kadalasan tumutukoy sa prosesyon. Sila'y nagpo-prosesyon. Mayroong palabas talaga sila pagdiriwang. Tagumpay kung saan iparada ang isang matagumpay na hiniral ang kanyang mga natalong kaaway sa mga lansangan. So ngayon, ang imahen nito ay umaalingaw sa taga-Kolosas na pamilyar sa mga kaugaliang Romano. Alam po nila yon. So ngayon, sa pamamagitan ng paggawa ng isang pampublikong palabas o parada, pagbubunyi ng mga kapangyarihan ito, hindi lamang sila tinalo ni Kristo. Ito yung maganda. Hindi lamang sila tinalo ni Kristo, kundi inilantad din niya ang kanilang kawalan ng kakayahan at kahiyan. So yun po. Grabe po. Ang point natin, ang gawain ito ay nakapagpapaalala sa mga tagumpay sa lumang tipan kung saan iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan at pinahiya ang kanilang mga kaaway tulad ng kwento ni David at Goliath. Alam natin ang istorya ni David at saka ni Goliath. Isang tirador lang, di ba? Bumagsak si Goliath. Pero ang point natin dito, gusto kong idiin, subalit tayo ay nagtagumpay o mananagumpay dahil kay Kristo. Kung babasahin nyo Romans chapter 8, mula verse 31 up to last verse, wala. Binanggit na lahat doon ng authority. Kamatayan, gutom, lahat. Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Tayo more than conqueror because of Christ. So, magandang ilapat natin ito mga kapatid. Nabigay ito sa atin ng malaking pag-asa, ginhawa at kalayaan sa mga espiritual na labanan. May labanan tayo eh. Sana itingin natin kay Kristo ang ating paningin. Paningin ng pananampalataya na tinitiyak po sa atin ang walang hanggang seguridad at kalayaan mula sa takot, sa paghatol. Hindi na tayo hatulan. Romans chapter 8, verse 1. Because of Christ. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, siguro naunawaan natin ang bagong pagkakilala natin. New identity in Christ. Sana sa paghihimay natin yon, makita natin, wow! Grabe! I-treasure natin yon. Yung mula verse 11 to 15, then 15, we are more than conqueror because of Christ. Our victory is Christ. Mula sa kamatayang espiritual, tayo na circumcised sa puso. Binigyan ng pusong laman. Ngayon, sabi ni James, with regards sa law, pagsunod, may joy na tayo. Dati, burden natin yan eh. Kasi hindi natin kayang sundin eh. But now, may joy tayo. As a Christian na regenerate, persuaded tayo kung ano ang sinasabi ni Scripture. So, mga kapatid, wala nang demand ang law dahil inako na ni Kristo. Hindi na tayo alipin ng law. Ba't kailangan natin sundin? Sinama rin na nga ni Christ eh. Yung 10 Commandments, di ba? 1 to 4, love your God with all your soul, with all your strength. Buo. Then second, love your enemy as yourself. 6 to 10. Unang nagpakita ng love, si Christ. Ang Ama natin binigay dahil sa malaking pag-ibig si Kristo. At natuto tayong magmahal because of Christ. So mga kapatid, sabi ni John Flavel, isang prominent 17th century English Puritan pastor and theologian. Pakinggan po ninyo. Tiningnan niya ang Colossus chapter 2 verse 11 to 15 sa pamamagitan ng
lente ng natapos na gawa ni Kristo, itinuro niya na ang mga talatang ito ay sumasaklaw sa ating spiritual na pagkakaisa kay Kristo. Sa kanyang pagtutuli o yung circumcision, baptism, kamatayan at muling pagkabuhay at ang tiyak na pagkatalo ng kasalanan, ng batas at ng mga kapangyarihan ng kadiliman. Solido na tayo kay Christ. Sufficient siya. Mayroon tayong spiritual nature, the new covenant, new identity in Christ. We are victory in Christ. Grabe po mga kapatid. So, tina-challenge ko lahat ng visitor. Sana habang pinapakinggan mo ang bagay na ito, kung hindi ka nabigyan ng pusong laman, may pusong bato ka, never mong masunod ang Diyos. Never mong i-appreciate ang kabutihan ng Diyos. Pwede, iniisip mo, mabuti ang Diyos, pero baka ibang Diyos ang iniisip mo. Pero yung Diyos, yung ating Ama na nagpakilala sa pamamagitan ni Kristo, at sa tulong ng Banal na Espiritu ay naiintindihan natin, kailangan mo siyang makilala. Kasi kung hindi, ayon sa ating tinalakay, laban sa iyong law of God. Kasi hindi mo kayang sundin. Yung demand ng law, hindi mo kayang ibigay yon. Kahit anong pagsisikap, hindi mo kaya. Pero ito ang good news. Lumapit ka kay Kristo. Siya yung mabuting balita ng kaligtasan. Yun ang magpapalaya sa iyo. Ang sabi ng Biblia, sampalatayanan mo siya. Siya ay nag-aanyaya sa sino mang pagal. Maring pagal ka na sa buhay. Nabibigat ang lubha. Hindi mo, walang direksyon ka sa buhay. Kasi hindi mo alam ang direksyon sa pamamagitan ni Kristo. Kaya dapat makilala mo siya kung ako'y may kinakausap dito. It's about time. Lumapit ka. Hingin mo kanyang awa. Magsisi ka sa kasalanan. Dahil sinabi ng Acts 17:30, ayon sa Biblia, pinag-uutos ng Diyos sa lahat ng tao na magsisi. At sinabi ng Biblia, sampalatayanan ng Panginoong Jesucristo. Kasi yun ang magbibigay buhay sa iyo. Yun ang magtatama ng direksyon mo. Huwag mong sayangin ang panahon na hindi mo alam kung kailan ka kukunin. Pero sana hindi mahuli, makilala mo ang Diyos. At tayong mga mananampalataya sa ating tinalakay, treasure natin yon. Mahina tayo kasi may nakadikit na kasalanan. Pero huwag nating baliwalain ang ginawa ni Kristo. Mayroon tayong bagong pagkakilanlan kay Kristo. At tayo mananagumpay dahil sa Kanya. Pagpalain tayo ng Diyos. Ama, salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin na muli po naming napatunayan ang pagiging sufficient ni Christ. Salamat po. Napakabuti mong Diyos. Wala pong pwedeng ikumpara sa inyo. Kayo nananatiling dakila, banal, mabuti, mapagmahal, mapagbigay, at makatarungan. Nagtuturo kayo, nagtutuwid kayo para kami maging maayos sa inyong harapan. Sana po sa aming mga tinalakay na magsilbing gabay namin ito, na i-acknowledge namin ang inyong pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo, sapagkat napakaraming area na mula po ninyong, magmula nung ialay mo ang inyong buhay, nagsakripisyo kayo, tumigis ang inyong banal na dugo, na kami nalinis. Nawa po, tulungan niyo po kami na pahalagan ito sa buong buhay namin, habang kami ay nakikipagbunyi, nakikipaglaban sa mundong aming ginagalawan, makasalanang mundo na kung saan kailangan naming
tumayong matatag sa pananampalataya sa inyo. Marami pong salamat. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen.